mabuti po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng ibang lugar sa ibang sa parte ng ating mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. This is episode number 70. Bibigyan ko po siya ng title na Bakit tayo ay napag-iiwanan ng ibang bansa at mabagal ang kaunlaran. So yan po ang title ng episode number 70. Bakit tayo ay napapag-iwanan ng ibang bansa at mabagal po ang ating kaunlaran, mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, after the war, nung ang nanalo na ang mga Amerikano at nag-return na nga si General Douglas MacArthur. So, during that time po is balitang-balita po tayo sa ibang bansa sa kumbaga sa kaunlaran. Imagine na sinuportahan po tayo ng mga Amerikano during that time after the war. At hanggang sa panahon ng mga presidente at hanggang sa panahon ni Presidente Marcos Sr., tayo po ang nangunguna. Pagdating po sa aircraft services, I think ang Philippine Airlines po ang nanguna sa Asia na nagkaroon tayo ng mga aeroplano na mag-travel po sa iba't ibang parte ng bansa. Katsagana din po tayo sa agriculture. In fact, meron nga tayo na IRI o yung International Rice Research Institute matatagpuan po sa Los Baños. So imagine, dito po itinayo yung IRI, International Rice Research, na siyang magre-research po sa mga iba-ibang klaseng bigas. So marami po nag-aaral dyan, hindi lamang mga Pilipino, kundi mga taga-ibang bansa rin ay nag-aaral din po dyan. Kaya lang na ang masakit na panlumo, pagdating sa rice producing mas nangunguna pa ngayon ang mga taga-ibang bansa katulad ng Vietnam, tulad ng Malaysia, Indonesia, Thailand. So parang nangyayari, doon po tayo nag-i-import ng mga bigas, mga kababayan. After the war, hindi pa naman gaano uso ang corruption kasi nga wala pa naman masyadong pera nung araw. Basta ang pinaka main po doon is yung agriculture o yung mga lupa na bakante. Kaya nga nung mga panahon na yon, during the time is ang mga tao po ay nagkanya-kanya kuha ng mga lupa, lalo na yung mga malakas, may kapangyarihan o may kaya o mayaman. Kuha dito, kuha doon, patitulo doon, patitulo dito, benta dito, benta doon. Kaya madali po silang nagyamanan, mga kababayan. At yung mga mahihirap, lalo na yung mga hindi nag-aaral, hindi nakakuha ng lupa, napag-iwanan. So ganyan po ang nangyari nung after the war. Masasabing tayo po ay maunlad na that time. Kahit nung panahon ni Marcos, nung hindi pa nagmamartial, alam po tayo po ay tinitingala ng ibang bansa, mga kababayan. Ngayon, nangyari po sa atin, nauso na nga po yung tinatawag na corruption o yung pera. Ang pinag-uusapan po ay pera na. So nangyayari is
gawa ng mga hidden agenda, mga lagayan, mga padrino, ayusan, hanggang sa kasalukuyan po mga kababayan. So ganyan pa rin po ang nangyayari. Kaya nga yung national budget po natin, more than 50% po ang napupunta sa corruption. So yung 50%, yun po yung nagagamit ng gobyerno, mga kababayan. Medyo hindi po maganda yun. Imagine 50% napupunta po sa ibang mga tao. Mangilan-ngilan lamang po yun, mga kababayan. Kaya yun po ang problema ng bansa. Kaya nangyayari po, tayo po ay napapag-iwanan at ang kaunlaran ay napakabagal. Kasi nga po, yung perang national budget po, napupunta po sa mga tiwaling mga empleyado ng gobyerno, mga kababayan. Kaya pag mas napunin nyo ang Vietnam ngayon, noong panahon po ni Bill Clinton, nagkaroon po sila ng economic before that, after Vietnam War, so meron silang economic embargo. So ibig sabihin, mga product nila o yung product ng mga ibang bansa hindi pwedeng pumasok o hindi pwedeng mag-import o mag-export sa Vietnam, mga kababayan. Kaya nag-base po sila sa sarili nilang mga produkto, sa kanilang mga rice production. Kaya nga tinagurian ng Vietnam po na nung hindi pa yan nag-o-open, sila po ang the second largest producer, exporter of rice in the world. Imagine, mga kababayan, second largest. Ngayon, nung dumating si Bill Clinton doon, so nagkaroon ngayon ng bilateral relationship, mga kababayan. Kaya nangyari, nag-open na po ang kanilang business. Pumasok na po yung mga American company doon. Tapos nakakapag-export na rin po sila ng bigas. Kaya ang Vietnam po ngayon, after nung malip yung economic embargo, ayun, umunlad na po sila at tayo po ay napag-iwanan na. Marami na pong mga semiconductor company ang naglalagak doon. Katulad nga po ng Intel Corporation dito sa Pilipinas. Imagine, 1970s pa po yung nakatayo dito sa atin. Tapos nagtayo pa sila ng Intel sa may Cavite. Pagkalalaking planta po noon. Nakapasok na ako doon sa loob noon. Dahil meron akong nga sinervice na dicing saw that time. Nag-pull out at lumipat sa Vietnam. Gawa nga ng merong hindi magandang nararamdaman po ang Intel management. Kaya nag-pull out po sila at lumipat sa Vietnam. So, napakalaking bagay po noon. Marami empleyado po ang natanggal. Siyempre, yung kaunlaran, yung mga ibabayad dyan sana mga taxes sa gobyerno, sayang, nawala. Na sana nga ay magagamit sa kaunlaran ng bansa, mga kababayan. Imagine. Kaya, pagdating naman sa traffic situation, mga kababayan, talagang napapag-iwanan po tayo ng ibang bansa. Sa kanila po, meron na silang mga electric train na hindi na kailangan yung overhead. Doon lang sa may kalsada tumatakbo po yung kanilang mga electric train kahit wala na nga istasyon yun. Yung katulad ng istasyon natin ng MRT natin na pagkalalaki, doon parang waiting shed lamang okay na hihinto doon ng electric train nila. Magbababa, magsasakay. So, wala po tayo noon. Katulad ng yung underground train. Ano ba tawag doon? Basta yung train na sa ilalim ng lupa, magkakaroon po tayo. Pero lahat po yan ay puro utang po yan. Hindi po sariling pera po ng gobyerno yan. Inutang po yan, mga kababayan. Basta makikita nyo sa paligid, walang masyadong kaunlaran, mga kababayan. Wala. Kaya nga ang title po natin, tayo po ay napapag-iwanan ng ibang bansa at mabagal ang kaunlaran. Kasi nga po,
Katulad ng nakaraan, nabulgar po yung DPWH. Pero hindi lang naman DPWH po ang merong talamak na corruption. Napakalawak po niya, malalim, napakarami. Mula sa local po yan hanggang sa national. Maniwala kayo. Kaya kung hindi po madidisiplina yung mga mamamayan, at kung hindi po makukuha yung mga tamang tax collection, hindi po talaga uunlad ang bansa. Mapupunta lamang sa corruption. Kaya ang solution pa rin po dito ay ma-implement po yung na-discover natin Leisure Goals of Fortress. Kasi nga po yung Leisure Goals of Fortress, everything is documented na po in real time. Traceable and trackable. So anything na merong gagawa po ng mga corruption, o kahit anong mga crime, katulad ng mga scam, panloloko, robbery, mga illegal drugs. So lahat po yan, matitigil na po yan. Mga rape, carnapping, holduping, pagdukot ng mga tao, mga illegal gambling, illegal quarrying, illegal mining, illegal logging. Lahat po yan mapapahinto mga kababayan. At once po yun, ha? Hindi yun na bibilang pa ng mga ilang buwan. At once po yun. Once na tayo po ay naging Leisure Goals of Fortress, yung application po niya, mga kababayan. Kaya so hanggang kailan po tayo mapapag-iwanan at bibilis ang kaunlaran ng bansa kung ang Leisure Goals of Fortress po ay in-execute na po, pina-implement na. Doon pa lamang po magkakaroon ng mabilisang kaunlaran at palagay ko ay makakasabay na tayo sa ibang bansa po, mga kababayan. Kaya nga minsan nakakapanghinayang hanggang ngayon, since 2017 ko yan na pinopromote, hanggang sa tumakbo na nga ako sa national para nga mapansin nga po yan. So hanggang ngayon hindi pa po napapansin yung idea natin. Tamang-tama nga sana itong panahon na to, kasi BBM ay naghahanap lang kung paano tutuldukan po yung corruption. Naniwala po kayo, wala, hindi po matutuldukan. Maaring magkaroon ng investigation at may makulong siguro, pero yung crime of corruption, mananatili po yun habang panahon. Kasi nga po, ang ginagamit pa rin kasi po natin ngayon, ang mga batas na pawang nangungusap lamang. Nagsasalita. Ang sabi ng batas, pag ka magnanakaw, huwag kang magkukurap. Sabi ng mga lumalabag, total, nagsasalita lang naman sa akin. Huwag daw akong mangungurap, huwag daw akong magnanakaw. Hindi naman ako nakikita. Hindi nga rin ganyan po ang nangyayari. Kaya kapatuloy nga po yung mga politiko na magpatuloy sa paggawa ng mga hidden agenda, mga corruption. Kasi nga hindi sila nakikita ng batas kaya ganoon. Magmula noon, after President Marcos Sr., mula noon, gaano kalaki na pong pera ang nawala, ang nanakaw ng mga politiko. Dapat ka sana noon, kung dumating na nga yung Leisure Goals of Fortress, dapat kaunlad na po natin. Walang sinabi ang Vietnam, walang sinabi ang Singapore, ang Malaysia, Indonesia, Brunei. Kasi nga po, kapag mayroon ng Leisure Goals of Fortress, sa mga tao po ay matatakot na sa gobyerno. Matatakot na po sa mga batas. Susunod na po sila sa mga batas. Magiging disiplinado. At susunod po sila. Kaya nga ang bansa, magkakaroon ng tunay na peace, prosperity, security. Ganyan po ang mangyayari. Pati nga yung pagtatapon po ng basura hindi nyo na malaman kung sino yung nagtapon sa maling lugar. Sa Leisure Goals of Fortress po, makikita po yun. Nagtapon kayo ng basura sa maling lugar. Makikita po ang pangalan po ninyo doon, date and time, kung kailan kayo nagtapon ng basura sa maling lugar. Pati tao,
Pati nga tao, yung itatapon ninyong tao, makikita po kayo ng laser ko sa Poportes eh. Dahil meron po tayo satellite eh. Makikita po kayo dun. Kung sino yung itinapon ninyo, kung sino nagtapon, anong araw, anong date, anong time. Makikita po doon yung tao na ginawa ninyong basura. O, yari kayo doon. Kaya nga napakaganda po ng laser ko sa Poportes. Bukod sa very convenient po siya, ay wawakasan po niya ang crimes and corruption, mga kababayan. Kaya sa title po natin, bakit tayo ay napapag-iwanan ng ibang bansa at babagal ang kaunlaran? Kasi nga po, gawa po nga ng corruption. Ninanakaw po ang mga pera ng bayan. Imagine, kami nga naglalakad kami ng lupa. Humihingi ng tulong sa biyaya. Imagine, humihingi ng 40%. Pag palagay natin, ang halaga ng lupa po ay 1B. O 400 mapupunta po sa kanila. Imagine. Ano nga matitira sa pamilya. Ang dami-daming mga nag-aabang doon. Pati mga nangamatay na nag-aabang din yun Dahil nilakad din nila yun ng araw Inutuloy lang namin Biro nyo, imagine. Ilang pamilya maghahati-hati sa 600 million. Paano pong meron pa silang MOA ng financer? O yari na. Paano kung ang financer ay humihingi 50%? O yari na. Wala nang matitira po sa bayari, kababayan. So ganyan po ang lakaran na nangyayari po sa pagdating sa mga lupa. Katakot-takot po ang sharing dyan. Parang sa DPWH, ang daming sharing. 10%, 20%, 34%. Kaya nga yung mga nai-involve po dyan. Imagine, na-involve ang inyong pangalan. Hindi naman dapat nai-involve ang pangalan po ninyo dyan Kung yan ay, kung yan ay hindi totoo Yun lang madala ang pangalan mo dyan lahat puro tanggi na ng tanggi Yan ang problema po ng batas na hindi siya nakikita. Kaya nangyayari ayun, puro tanggi na ng tanggi Yung impeachment nung araw nakikinig ako. Sabi nung ini-impeach, aba, parang pirma ko yan pero hindi ko pirma yan. Biro yung pagkakasabi, mukhang kamukha ng pirma ko pero hindi ko pirma yan. Yun. Tapos itong mga politiko dito sa atin ngayon, ganoon din ang pagkakasabi, aba, mukhang pirma ko nga yan pero hindi ko pirma yan. Biro mo yun. Yan po ang nangyayari, mga kababayan. Hindi po kasi nape-trace na pa-track o nandodocument yung mga perang kinukulimbat po nila o yung mga ibinibigay sa kanila ng mga private contractor o kung sino man, broker at kung sino-sino. Katulad ng yung ating mga OFW. Nabalitaan ko may nahuli na illegal recruiter. Imagine, matagal lang nang ginagawa yung illegal recruiting Ngayon, dumating yung time na siya natimbog. Pero yung mga nakakaraan, katakot-takot po ang perang nakulimbat mo. Biro diyo. Sa laser ko sa Poportes, hindi na po pwedeng mangyari na magkaroon ng illegal recruitment. Kasi nga, ang bottom line po dyan, palagi, the root of all evil things is the love of money. So, ibig sabihin, ang common denominator po palagi po dyan sa paggawa ng crimes ay pera. Love of money, pera pa rin po. Yung mga nawawalan sa bungero, pera pa rin po ang pinag-uusapan po doon. Yung mga scam, pera po ang pinag-uusapan dyan. Yung mga nang-hold up, pera rin. O yung kukuha ng mga kung ano tawag sa crime niya, kukuhanin yung lalaki o babae tapos ipatutubos. Pera po yung pinag-uusapan yan
Robbery, pera ang pinag-uusapan. Corruption, pera po ang pinag-uusapan. Illegal drugs, pera po ang pinag-uusapan dyan. Scam, pera pinag-uusapan po dyan. Kaya tataka lang ako sa mga expert scientists natin o yung mga makatalino, magagaling sa mundo ito. Bakit napakasimpleng problema po ng crimes and corruption na mawakasan hindi mahuli-huli kung paano yan tutuldukan. Kaya hindi ako nagyayabang. Isa po akong electrician carpenter. Pero pinagkalooban po tayo ng karunungan upang makagawa po tayo ng solusyon na wawakas nga po sa crimes and corruption. At ang katotohanan po niya, yan po ay nakarehistro sa National Archives o National Library of the Philippines noong February 2019, year 2019 po yan. So makikita niyo po doon, pwede kayong humingi ng certified true copy. Kaya malakas ang loob po natin na tayo ay mag-vlog. Tatandaan niyo po, yung Legislative Supporters lamang o si Alexander Cura Encarnacion ang nagbibigay lamang po ng konkretong solusyon kumpara po sa lahat po kahit sa ibang parte ng mundo. Wala po kayong makikitang vlogger na nagbibigay po ng konkretong solusyon kung paano po mapapahinto yung crimes and corruption. Lalo na ang corruption po. Katakot na corruption po nagaganap sa ibang mga bansa, mga leader Pwede nga ba sa Nepal pinalayas nga po yung presidente o prime minister because of corruption. So hindi rin nila alam kung paano mapapahinto. Ganon din sa Indonesia, sa Thailand. Hindi rin nila alam kung paano mapapahinto ang corruption. Ganon din sa Pilipinas. Hindi rin alam kung paano mapapahinto yung napakasimpleng problema ng corruption. Kaya sa buong mundo, tayo lamang po o isang vlogger ang merong konkretong solusyon, the best and last resort, kung paano po wawakasan yung corruption. Kasama po mga crimes, mga kabayan. Kaya sa title po natin na episode number 70, bakit mabagal tayo at napapag-iwanan ng ibang bansa at mabagal ang kaunlaran. Kasi nga po, because of corruption, hindi po nagagamit yung pera sa tamang paggagamitan, mga kababayan. So, nabubulsa po yun. So, hindi po matrasyon, hindi po makita ng ating gobyerno kung sino-sino po yung mga nagbulsa ng mga pera, mga kababayan. Yung iba po dyan, nakalagak na sa ibang bansa. Tandaan po ninyo, under legislative supporters, lalabas po lahat po yun. Yung mga pera ninyo na nakalagak sa ibang bansa na kinuha po ninyo sa pamagitan ng illegal, mga kababayan. So hanggang dyan na lamang po, mga kababayan, at maraming salamat po. Ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng panahon. At i-spare po ang ating buhay kasama ng ating mga mahal sa buhay po, mga kababayan. Pinakamahalaga po sa lahat ay ma-rapture po tayo lahat. Sama-sama tayo doon sa kaharian ng Panginoong Hesus pagdating niya sa second coming. Maraming salamat po. Salamat.